ang lihim na lakas ng mga Pilipino. Isang salaysay mula sa isang Amerikanong flight attendant. Ang ganitong klase ng bagay, tanging mga Pilipino lang ang makakagawa niyan. Bulong ng isang American flight attendant na hindi na-rank sa mundo, nanginginig ang boses. Ang pahayag na ito ay mabilis na kumalat sa social media na nagdulot ng matinding pagkabigla sa industriya ng abyasyon. Ano ba talaga ang nangyari? Naganap ito sa isang senaryo ng banta ng bomba sa isang eroplano. Ang mga aksyon na ginawa ng 136 na pasahero sa harap ng matinding emergency ay nagbigay ng matinding sorpresa sa buong mundo. Gayunpaman, bago natin isiwalat ang nakakagulat na katotohanan, balikan muna natin ang kanyang karanasan sa isang flight mula sa Ethiopia na tulad ng impyerno. Kilalanin si Emily Wilson, 5 taon na siyang flight attendant. Nakalipad na siya sa iba't ibang ruta sa buong mundo at nakasalamuha ng mga pasahero mula sa iba't ibang bansa. Gayunpaman, ang mga karanasang ito ay nagtanim sa kanyang isip ng isang stereotype na ang mga Asyano ay medyo may problema. Lalo na ang mga nightmarish na karanasan sa mga Ethiopian flights ay nag-iwan ng malalim na pagkiling sa kanyang isip. Halos bawat Ethiopian flight mayroong kaguluhan. May mga pasahero na nag-iingay dahil humihingi ng mainit na tubig para sa instant noodles sa loob ng kabin at tinanggihan. Mayroon ding mga grupo ng tao na hindi pinapansin ang fasten seatbelt sign at basta na lang tumutungo sa first class. Mayroon pa ngang insidente ng karahasan kung saan may nagbuhos ng mainit na tubig sa mukha ng isang flight attendant. Kahit ang kasamahan ni Emily, isang Ethiopian-American flight attendant, ay nagpahayag ng kahihiyan sa mga aksyon ng kanyang mga kababayan. Ayon sa estatistika ng International Air Transport Association, IATA, humigit kumulang 40% ng mga alitan ay nangyayari sa mga ruta sa Asya, at ang bilang para sa Ethiopian flights ay partikular na mataas. Ang pag-uugali ng mga Ethiopian pasahero ay patuloy na nasa pinakamababa sa global etiquette rankings. Ang malamig na katotohanang ito ay nagtanim sa isip ni Emily ng prejudice. Asyano, problemang pasahero. Kaya naman, nang ma-assign siya sa isang Philippine flight, sa totoo lang, nalulungkot siya. Hindi ba ang Pilipinas ay Asya rin, tulad ng Ethiopia? Tiyak na may mga katulad na problema, naisip ni Emily. Ang airline ni Emily ay may espesyal na regulasyon para sa ruta ng Pilipinas. 6 na flight attendant ang kinakailangang may Pilipinong nasyonalidad sa bawat flight. Sa ibang ruta, sapat na ang 1 lang na flight attendant na nakakaintindi ng lokal na wika. Ngunit ang ruta sa Pilipinas ay may napakahigpit na tuntunin. Bakit may ganito silang espesyal na trato? Hindi ba sila mga Asyano rin? Para kay Emily, ang regulasyon na ito ay labis at hindi kinakailangan. Sa kanyang pag-iisip, lahat ng Asyano ay nabibilang sa iisang kategorya. Mula sa kanyang mga karanasan sa Ethiopian flights, nabuo na sa kanyang isip ang stereotype ng pagiging maingay, makasarili, at walang disiplina. Bukod pa rito, naniniwala si Emily sa superiority ng kanyang sariling bansa, ang Amerika. Ang Estados Unidos, ang pinakamalaking ekonomiya sa mundo at nangunguna sa industriya ng abyasyon. Maraming tagagawa ng eroplano tulad ng Boeing at McDonnell Douglas ay mga kumpanya ng Amerika. Kaming mga Amerikano ay mas sibilisado at may pinag-aralan, lubos siyang naniniwala rito. Tungkol naman sa Pilipinas, isa lang ang kanyang impresyon, isang bansa na dating tinawag na tiger economy ng Asya, ngunit ngayon ay madalas na natatabunan ng mga dambuhalang kapitbahay nito. Bakit ang mga Pilipino, na hindi na sentro ng ekonomiya ng mundo, ay binibigyan ng ganitong espesyal na pagtrato? Hindi niya maintindihan. Sa isip ni Emily, ang Pilipinas ay dati ay mahusay, ngunit ngayon ay isa na lang lugar sa Asya. Dala ang ganitong mga preconceived notion, sinimulan ni Emily ang kanyang unang Philippine flight. Ito ay isang regular na flight mula sa Ninoy Aquino International Airport, NIA, patungong Los Angeles International Airport. LAX, karamihan sa mga pasahero ay Pilipino.
Malamang na kasing ingay at magulo rin ito tulad ng Ethiopian flight, buntong hininga ni Emily at nagsimula na siyang maghanda para sa in-flight service. Ngunit hindi niya alam, ang karanasang ito ay babaliktad sa kanyang stereotype mula sa ugat. Hindi nagtagal matapos lumipad ang eroplano, mayroon agad na problema si Emily, ngunit ito ay hindi ang inaasahan niya. Habang nagsiserve ng pagkain, nilapitan ni Emily ang isang Pilipinong pasahero. Ang pasahero ay marahang nagsabi ng salamat po at kinuha ang pagkain. Naguluhan si Emily. Kung sa Ethiopian flight, puno na sana ito ng mga reklamo tulad ng anong ulam to o wala bang mas mainit pa. Ngunit ang Pilipinong pasahero ay tahimik na kinuha ang pagkain at marahang tumango, nakakabitin, naisip ni Emily. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa rin nagpapababa ng depensa si Emily. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang mga inaasahan ay isa-isang nabigo. Una, nagulat siya sa katahimikan ng cabin. Bagamat may halos 200 pasahero, ang cabin ay hindi karaniwang tahimik. Sa Ethiopian flights, laging may malakas na nag-uusap, umiiyak na mga bata o nagtetelepono pa sa cellphone. Ngunit sa Philippine flight, kahit nag-uusap ang mga pasahero, kontrolado ang boses nila para hindi makaistorbo sa paligid. Sunod, naguluhan siya sa paggamit ng recline ng upuan. Kahit na ito ay long-haul flight, napakakaunting pasahero ang nagre-recline ng kanilang upuan. Sa ibang ruta, halos lahat ay nagre-recline agad pagkatapos lumipad. Ngunit sa Philippine flight, marahil sa pag-iisip sa pasahero sa likod, marami ang nananatiling tuwid ang upuan. Ang kakaiba. Bakit hindi nila ginagamit ang karapatan nila? Sa sistema ng halaga ni Emily, kung nagbayad ka, may karapatan kang i-enjoy ang serbisyo. Ang lalo pang nagpagulo sa kanya ay ang etiketa sa paggamit ng banyo. Sa Ethiopian flights, madalas na basang-basa ang sahig at nagkalat ang mga tissue. Ngunit sa Philippine flight, ang banyo ay nananatiling malinis pagkatapos gamitin. Ang mga ginamit na tissue ay nasa tamang basurahan at ang paligid ng lababo ay malinis na parang walang gumamit. Ang huling nakakabigla sa kanya ay ang paraan ng pagtatapon ng basura. Sa Ethiopian flights, nagkakalat ang basura sa sahig at puno ng mga balat ng merienda ang mga seat pocket. Ngunit sa Philippine flight, kusang loob na inaayos ng mga pasahero ang kanilang basura at inilalagay sa vomit bag. Sa tray ng pagkain, ang mga kubyertos at tasa ay maayos na nakasalansan na nagpapakita ng konsiderasyon para sa mga flight attendant na magkokolekta. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Palalim ng palalim ang pagkalito ni Emily. Ang kanyang stereotype na Asyano problemang pasahero ay niyayanig ng realidad sa kanyang harapan. Ngunit hindi pa rin siya lubos na naniniwala. Tiyak na panlabas lang ito. Ang esensya ay pareho pa rin, pilit na naisip ni Emily. Pakiramdam niya, medyo false ang pag-uugali ng mga Pilipinong pasahero. Mas honest pa rin ang mga Amerikano. Kung hindi gusto, sasabihin. Karapatan ay karapatan. Dapat ipaglaban ng malakas. Lubos ang paniniwala ni Emily sa cultural superiority ng kanyang bansa. Ang lalo pang nagpa-impresyon sa kanya ay ang isang maliit na interaksyon sa isang Pilipinong pasahero. Habang itinutulak ni Emily ang cart sa aisle, natural na itiniklop ng pasahero ang kanyang paa upang magbigay daan. At pagkatapos dumaan ang cart, marahan itong nagsabi, "Salamat sa paglilingkod. Salamat po. Salamat sa paglilingkod. Ginagawa ko lang ang trabaho ko." Naguluhan si Emily. Sa Amerika, ang isang flight attendant ay tagapagbigay lamang ng serbisyo at halos imposibleng makarinig ng ganitong salita mula sa pasahero. Ano ba talaga ito? Bakit sila napakabait? Sa isip ni Emily, nagsimula ang unang lamat. Pagkaraan ng kalahati ng flight, nangyari ang kinakatakutan ni Emily. Nagkaaberya ang air conditioning system ng cabin at naging napakalamig sa isang bahagi ng upuan. Ayan na, naisip ni Emily. Sa kanyang karanasan, kapag nagkaroon ng equipment failure, dudumugin siya ng mga reklamo. Lalo na sa Ethiopian flights, tiyak na may magsasabi ng ayusin niyo agad, i-refund niyo ang pera namin,
Ilabas niyo ang may pananagutan. Ang mga ganitong sigaw ay karaniwan. Handa si Emily at nagtungo sa apektadong lugar. Tulad ng inaasahan, nakabalot sa kumot ang mga pasahero at halatang giniginaw. Pasensya na po, nagkaaberya ang AC system. Kailangan ng oras para ayusin. Nag-anunsyo si Emily tulad ng nakasanayan. Ngunit ang inaasahang sigaw ng protesta ay hindi dumating. Sa halip, ang narinig niya ay mga salita ng pag-aalala sa isa't isa. Ayos ka lang? Gusto mo bang dagdagan pa ang kumot? Ang mga pasahero ay nagtatanungan sa isa't isa. Ang lalo pang nakakagulat ay ang pasaherong malapit sa bintana ay nagbigay ng kanyang kumot sa pasaherong malapit sa aisle. Mas mainit dito sa akin, gamitin mo ito, sinabi ng isang lalaki sa isang binibini. Nakatulala si Emily. Kung sa Ethiopian flight, mag-aaway pa ang mga pasahero para sa mga kumot. Ngunit ang kilos ng mga Pilipinong pasahero ay ganap na iba. Walang nagreklamo sa flight attendant o sa airline. Sa halip, inuna nila ang pag-aalala sa paligid nila. Sa sandaling iyon, lumapit kay Emily ang isang Pilipinong lalaki. Pasensya na, Miss Flight Attendant, hindi ba kayo giniginaw? Ang lalaki ay nag-aalok ng sarili niyang kumot. Mas mahalaga ang kalusugan ng mga staff bago kaming mga pasahero. Natigilan si Emily. Ang isang pasahero ay nag-aalala sa kalagayan ng flight attendant. Ito ay isang bagay na hindi pa niya naranasan kailanman. Basta magkaisa tayong lahat, tiyak na maaayos natin ito. Tulad ng sinabi, ang mga pasahero ay kusang loob na nagsimulang magtulungan. Nagbibigay ng kumot ang mga may sobra sa mga walang sapat. At may mga nag-aabot din ng maiinit na inumin. At ang lalong nagpa-impresyon sa kanya, walang sino man ang nagreklamo sa flight attendant o sa airline. Wala tayong magagawa, hindi ba? Safety first, huwag kayong magmadali, ayos lang. Narinig ang mga ganitong salita. Pagkalipas ng halos 2 oras, naayos ang air conditioning system. Nag-anunsyo muli si Emily. Lubos po kaming humihingi ng paumanhin sa abala na nangyari. Pagkatapos niyang magsalita, pumalakpak ang buong cabin. Ito ay hindi pangungutya o protesta, kundi purong pasasalamat sa pagsisikap ng mga flight attendant. Salamat sa paglilingkod. Maraming salamat. Ang mga boses na ito ay umalingaw-ngaw sa cabin. Naramdaman ni Emily ang init sa kanyang puso. Dumaan na siya sa daan-daang flights, ngunit ito ang unang pagkakataon na pinasalamatan siya pagkatapos ng equipment failure. Sa Amerika, ipinaglalaban ang individual na karapatan. Sa Ethiopia, hinahanap ang may kasalanan. Ngunit ang mga Pilipino ay nagkakaisa. Marahil, mayroong malaking kapangyarihan dito na hindi ko alam. Sa isip ni Emily, ang mataas na pader ng stereotype ay nagsimulang magkaroon ng malaking lamat. Bagamat naligtas siya ng kilos ng mga Pilipinong pasahero sa insidente ng AC failure, may halo-halong emosyon pa rin si Emily. Mabait nga sila, pero baka iyan ay exception lang, naisip niya. Pilit niyang pinanghawakan ang kanyang mga paniniwala. Natatakot siyang mag-iba ang kanyang identity bilang isang Amerikano. Ang Amerika ay mas advanced. Iyan ay hindi mapag-aalinlanganan na katotohanan, paulit-ulit niyang sinabi sa sarili. Sa natitirang bahagi ng flight, mas maingat na pinagmasdan ni Emily ang pag-uugali ng mga Pilipinong pasahero. Ang pagmamasid na ito ay halos over-scrutinizing. Tiyak na may magagawa silang pagkakamali. Dala ang ganitong pag-asa, tinitigan ni Emily ang mga pasahero. Ngunit habang nagmamasid siya, lalo siyang nabibigo. Sa oras ng kainan, isang matandang Pilipinong babae ang nanginginig ang kamay habang umiinom ng sabaw. Inakala ni Emily na magrereklamo ito. Ngunit tahimik na kumain ang babae at hindi nagpahayag ng anumang dissatisfaction hanggang sa dulo. Nang kunin niya ang tray, nagpasalamat pa siya ng magalang. Salamat sa pagpapakain. Sa isa pang pagkakataon, nagsimulang mag-usap ang 2 pasahero sa tabi. Inasahan ni Emily na mag-iingay sila.
Ngunit ang kanilang usapan ay nanatiling kalmado at ang boses ay kontrolado para hindi maistorbo ang paligid. Nang maging masigla ang usapan, bakit kailangan nilang mag-alala sa iba? Hindi ba mas mabuti kung mas malaya silang kumilos? Nagsimulang mainis si Emily. Ang inis na ito ay nagmumula sa pagkabalisa na patuloy na nabibigo ang kanyang mga hula. Ang lalo pang nagpa-impresyon sa kanya ay ang pag-uugali ng isang Pilipinong businessman. Naglalatag siya ng mga tila mahalagang dokumento sa eroplano at nagtatrabaho. Nang dumaan si Emily sa tabi niya, itinigil niya ang kanyang trabaho at marahang tumango para bumati. Salamat po. Ang isang simpleng salamat po ay nagbigay ng kalituhan kay Emily sa Amerika. Kadalasang nagagalit ang mga taong focused sa trabaho kapag naistorbo, ngunit ang Pilipinong lalaki na ito ay inuna ang konsiderasyon sa flight attendant kaysa sa kanyang sariling kaginhawaan. Bakit kailangan nilang maging considerate sa iba? Hindi ba iyan inefficient? Sa kanyang rationalist na halaga, mahirap itong intindihin. Bukod pa rito, nang matapos ang trabaho ng businessman, kusang loob siyang nag-alok ng tulong sa isang matandang babae na tila nahihirapan. May maitutulong po ba ako? Ang babae ay nahihirapan sa pagpapatakbo ng in-flight entertainment system. Ang businessman ay gumugol ng kanyang mahalagang oras upang matiyagang turuan siya kung paano ito gamitin. Kabaigan na walang inaasahang kapalit? Hindi ko maintindihan, nalito si Emily. Sa kulturang Amerikano, kahit ang kabaitan ay karaniwang may nakatagong pag-asa ng kapalit. Ngunit wala siyang naramdamang anumang pagkalkula sa kilos ng Pilipinong lalaki. Tiyak na pagkukunwari ito. Mayroon siyang ibang motibo. Pilit na ipinagtanggol ni Emily ang kanyang worldview. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isa pang damdamin na nagsisimulang sumibol, pagdududa sa sariling cultural superiority. Marahil, ang mga Pilipino ay may isang bagay na nawala na sa aming mga Amerikano. Ang pag-iisip na ito ay dumaan sa kanyang isip, ngunit agad niya itong binaliwala. Imposible. Ang Amerika pa rin ang pinaka-advanced na bansa. Ang puso ni Emily ay labis na nag-aalinlangan sa pagitan ng realidad na ayaw niyang tanggapin at ng paniniwala na nais niyang protektahan. 2 oras bago lumapag, isang pangyayari na nagpabago sa lahat ang naganap kay Emily. Nagkaroon ng medical emergency sa eroplano. Isang Pilipinong lalaki ang biglang sumigaw at nagsimulang mahirapan sa pananakit ng dibdib. Mayroon po bang propesyonal na medikal sa eroplano? Pagkatapos ng anunsyo ni Emily, 3 pasahero ang agad na nagtaas ng kamay. Ang nakakagulat, lahat sila ay Pilipino. Sa American flights, bihira na may doktor na magpapakilala. Marami ang pinipiling manahimik dahil sa takot sa liability issues kahit pa may lisensya sila. Ngunit ang mga Pilipinong medikal na ito ay walang pag-aatubili na tumindig. Ako ay cardiologist. Ako ay emergency medicine specialist. Ako ay nurse. Makakatulong ako. Agad na naghati ang 3 ng trabaho at nagsimulang gamutin ang pasyente. Ang lalong nagpa-impresyon sa kanya ay ang kanilang pagpapasiya. Iminungkahi ng cardiologist, sa ganitong sintomas, mas mainam na magsagawa ng emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Nag-alinlangan si Emily. Ang emergency landing ay magdudulot ng daan-daang libo o milyon-milyong piso sa pagkalugi ng airline. Sa Amerika, maraming doktor ang magiging konserbatibo at sasabihing, observe muna natin. Ngunit ang Pilipinong doktor ay iba. Ang buhay ng pasyente ang inuuna bago ang economic loss. Ang pahayag na ito ay matinding nagpabigla kay Emily. Sa huli, nagpasya ang kapitan na magsagawa ng emergency landing. Ito ay isang unscheduled landing sa Clark International Airport, CRK. Ang desisyong ito ay nagdulot ng matinding delay para sa halos 200 pasahero. Handa na si Emily sa mga reklamo ng pasahero. Ngunit ang reaksyon ng mga Pilipinong pasahero ay ganap na hindi inaasahan. Buhay ang pinag-uusapan, natural lang ang desisyong iyan.
Salamat sa paglilingkod ninyo. Walang sinuman ang nagreklamo. Sa halip, narinig pa ang mga salita ng papuri sa aksyon ng mga doktor at sa desisyon ng airline. Pagkatapos ng emergency landing sa Clark, matagumpay na naipadala sa ospital ang pasyente. Kalaunan, nakumpirma na ito ay early stages ng myocardial infarction. Atake sa puso. Ang mabilis na aksyon ay nagligtas ng buhay. Ang sunod-sunod na pangyayaring ito ay nagpaunawa kay Emily ng isang mahalagang bagay. Kung mga Amerikano, malamang na ipinaglaban nila ang kanilang individual na karapatan. Ibalik ang oras ko. Bayaran ang aking pagkalugi. Ang mga ganitong boses ay umalingaw-ngaw. Ngunit inuna ng mga Pilipino ang paggalang sa buhay kaysa sa kolektibong benepisyo. Ang lalo pang nagpagulat sa kanya ay ang nangyari pagkatapos lumipad muli ang eroplano. Ang cardiologist na tumulong sa treatment ay lumapit kay Emily. Salamat din sa inyo, mga flight attendant. Kahit na siya ay isang doktor, nagpahayag siya ng pasasalamat sa mga flight attendant. Kami po ang dapat magpasalamat sa tulong ninyo, sagot ni Emily. Ngunit umiling ang doktor. Ito ay tagumpay ng teamwork. Wala akong magagawa kung ako lang mag-isa. Ang salitang ito ay matinding nagpaantig kay Emily. Sa Amerika, ang mga doktor ay may mataas na posisyon at ang ilan ay tumitingin ng mababa sa mga service workers tulad ng flight attendants. Ngunit ang Pilipinong doktor na ito ay pantay ang pagtingin sa kanya. May isang bagay na nagsimulang magbago ng malaki sa isip ni Emily. Ito marahil ang tunay na lakas. Nagsimula siyang maunawaan na hindi ito tungkol sa American individualism versus Philippine collectivism bilang magkaibang puwersa, kundi pareho silang may magkaibang halaga. Nakita ko lang ang panlabas noon, nahiya si Emily sa kanyang superficiality. Ang American value ng pagpapahalaga sa efficiency at rationality ay maganda, ngunit ang Pilipinong pag-iisip ng konsiderasyon sa iba at paghahanap ng optimal solution para sa lahat ay mayroon ding halaga. Walang mas mahusay o mas masama, magkaiba lang. Sa unang pagkakataon, lumitaw sa isip ni Emily ang isang mature international perspective. Pagkatapos, dumating ang araw na itinakda ng tadhana. Naganap ito sa Star Rain Airlines Flight 101, isang flight mula sa Manila patungong Cebu na pinaglilingkuran ni Emily. Isang oras pagkatapos ng take-off, tumunog ang emergency announcement sa eroplano. Nakakatanggap kami ng banta ng bomba. Magsasagawa kami ng emergency landing sa Mactanggent Cebu International Airport. Naging tensyonado ang atmosphere sa cabin. Agad na inisip ni Emily ang pinakamasamang sitwasyon batay sa kanyang mga karanasan. Noong nakaraan, sa mga flights na may banta ng terorismo, nagkaroon ng panik ang mga pasahero at naging mahirap kontrolin ang sitwasyon. Lalo na sa Ethiopian flights, may mga insidente pa ng stampede patungo sa emergency exit. Siguro, ngayon lalabas ang tunay na ugali ng mga Pilipino, naghanda si Emily. Ngunit ang nangyari sa loob ng kabin ay ganap na binaligtad ang mga inaasahan ni Emily. Sa 136 na pasahero, walang sino man ang umalis sa kanilang upuan. Walang sumigaw, walang umiyak. Tahimik silang naghihintay sa utos ng flight attendant. Mga pasahero, maghahanda na tayo para sa emergency landing. Iwanan ang lahat ng hand luggage sa upuan at sundin ang utos ng flight attendant para sa evacuation. Tahimik na sinunod ng mga pasahero ang anunsyo ni Emily. Ang lalong nagpa-impression sa kanya ay ang kilos ng isang pamilya. Isang ina na may maliit na anak ang handang iwanan ang kanyang handbag na may mahahalagang gamit sa upuan. Isang Pilipinong lalaki sa tabi niya ang nagsabi, "Ang kaligtasan ng bata ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala sa bagahe." Ang ina ay tumango habang umiiyak at inakay ang anak patungo sa evacuation route. Pagkatapos ng matagumpay na emergency landing sa Mactanggent Cebu International Airport, nagsimula ang tunay na pagsubok. Matapos ang evacuation mula sa cabin,
Inasikaso ang mga pasahero sa tarmac ng paliparan habang hinihintay ang kumpirmasyon na walang bomba sa eroplano. Sa ganitong sitwasyon, karaniwan nang dumarating ang sandamakmak na reklamo, ngunit ang mga Pilipinong pasahero ay iba. Hindi lang iyon. Sila ay nag-aalala sa isa't isa. Mayroong nagbigay ng silya sa matatanda at may nagbahagi ng inumin sa mga pamilyang may maliliit na anak. Pagkaraan ng halos 3 oras, nakumpirma na walang bomba sa eroplano. Ang lahat ng pasahero ay babalik sa cabin. Sa pagkakataong ito, maayos pa rin ang kilos ng mga Pilipinong pasahero. Walang nagmamadaling bumalik sa eroplano. Sa halip, pinangunahan muna nila ang mga matatanda at pamilyang may anak. Pagdating sa cabin, nagpahayag ng pasasalamat ang mga pasahero sa mga flight attendant. Salamat sa paglilingkod ninyo. Salamat talaga. Maraming salamat. Halos mapaiyak si Emily. Sa gitna ng takot sa banta ng bomba, may mga pasahero pa ring nag-aalala sa flight attendant. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip. Ang pangyayaring ito ay mabilis na naiulat sa buong mundo. Nagpahayag ng paghanga ang mga aviation professional sa ibang bansa. Ang mga Pilipinong pasahero, kahit sa emergency, inuna ang kaligtasan ng iba pang pasahero at perpektong sinunod ang utos ng crew. Ang mga Pilipino ay nananatiling rasyonal at hindi nakakalimutang maging considerate sa iba. Ang isang social media post mula sa isang aviation professional ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Si Emily, kasama ang kanyang mga kasamahan, ay nagbahagi rin ng kanyang karanasan sa social media. Ang ganitong klase ng bagay, tanging mga Pilipino lang ang makakagawa niyan. Ang kanyang post. Ang post na ito ay na-share ng 10,000 sa loob ng ilang oras at nakatanggap ng simpatya mula sa mga flight attendant sa buong mundo. Naunawaan ni Emily na ang kanyang halaga ay tuluyan ng nagbago. Ang pakiramdam ng responsibilidad sa komunidad at konsiderasyon sa iba na taglay ng mga Pilipino ay higit pa sa kanyang imahinasyon. Isang buwan pagkatapos ng insidente ng banta ng bomba, muling naglingkod si Emily sa Philippine flight. Sa pagkakataong ito, siya mismo ang humiling na ma-assign sa ruta ng Pilipinas. Nagkamali ako ng husto, sinabi ni Emily sa kanyang mga kasamahan. Akala ko dati, pare-pareho lang ang mga Asyano, ngunit ang mga Pilipino ay ganap na iba. Ang kanyang patotoo ay naging usap-usapan sa loob ng industriya ng abyasyon. Maraming flight attendant ang nagsimulang humiling na magtrabaho sa Philippine flights. Ang pinakamalalim na pinagsisihan ni Emily ay ang kanyang cultural bias. Akala ko dati, ang efficiency ang lahat. Ngunit, ang tila inefficient na kilos ng mga Pilipino ay ang pinakalohikal pala. Halimbawa, ang pag-uugali ng mga Pilipinong pasahero na hindi ginagamit ang recline function ng upuan. Sa simula, inakala ni Emily na isinusuko nila ang kanilang karapatan, ngunit iyon ay dahil sa konsiderasyon sa pasahero sa likod na nagpapataas ng pangkalahatang kaginhawaan sa cabin. Sa maikling panahon, tila hindi efficient, ngunit sa mahabang panahon, ito ang pinaka-epektibong paraan. Naunawaan din ni Emily na ang pag-aayos ng basura ng mga Pilipino ay pareho. Ang proseso ng paglalagay ng basura sa vomit bag ay maaaring kumain ng oras, ngunit ito ay nagpapagaan sa trabaho ng mga flight attendant at nagpapabilis sa cleaning time. Kaya, sa huli, tumaas ang pangkalahatang efficiency. Tinitingnan ko lang ang superficial efficiency, ngunit ang mga Pilipino ay isinasaalang-alang ang pangkalahatang optimal solution. Ang lalo pang nagpaantig kay Emily ay ang preventive thinking ng mga Pilipino. Ang kalmado nilang pagharap sa emergency ay hindi aksidente. Ang Pilipinas, bilang isang isla na madalas tamaan ng lindol at bagyo, ay palaging nagsasagawa ng disaster preparedness drills simula pa noong bata pa sila. Ang ganitong paulit-ulit na pagsasanay ay nagbunga ng kanilang organized na pagkilos sa loob ng kabin. Sa Amerika, maraming bagay ang iniiwan sa individual na pagpapasya, ngunit sa Pilipinas, binibigyang halaga ang pagsasanay bilang isang komunidad. Labis na humanga si Emily
sa lalim ng sistema ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa pinakabagong istatistika ng IATA, ang passenger satisfaction rating para sa Philippine route ay nakapagtala ng world's highest level. Ang evaluation mula sa mga flight attendant ay nagpapakita rin na ang Philippine flights ang nangunguna sa pamamagitan ng matinding lamang. Ang etiquette score ng mga Pilipinong pasahero ay nakakuha ng 9.8010, isang bilang na mas mataas kaysa sa anumang ibang bansa. Nalaman ni Emily mula sa kanyang kasamahan na Pilipino ang tungkol sa konsepto na nakaugat sa kulturang Pilipino. May isang napakahalagang katangian sa lipunan ng Pilipinas na tinatawag na bayanihan. Ang ibig sabihin nito ay ang init at malasakit na nagmumula sa puso at walang hinihinging kapalit. Ngunit hindi lang ito one-way receiving. Ang tumatanggap ng tulong ay hindi rin nakakalimutang maging considerate sa nagbigay ng tulong. Ang diwa ng mutual respect na ito, ang ugat ng pag-uugali ng mga Pilipinong pasahero. Patuloy na ibinahagi ni Emily sa kanyang social media ang kanyang lumalalim na pag-unawa sa kulturang Pilipino. 5 taon akong flight attendant at ngayon ko lang natutunan kung ano ang tunay na service. Ito ay hindi isang bagay na ibinibigay ng unilateral, kundi nagmumula sa puso ng mutual consideration. Ang kanyang mga post ay nakakuha ng suporta mula sa mga flight attendant sa buong mundo. Ang kanyang follower count ay lumampas sa 100,000. Pagkaraan ng kalahating taon, napili si Emily sa International Research Program ng kanyang kumpanya na ang tema ay pagpapatupad ng diwa ng serbisyo, batay sa Filipino bayanihan. Kinuha niya ang papel ng pagpapakalat ng diwa ng serbisyo na natutunan niya mula sa Pilipinas sa mga flight attendant sa iba't ibang bansa. Ang misyon ko ay ikalat ang konsiderasyon na natutunan ko mula sa mga Pilipinong pasahero sa buong mundo. Ang workshop ni Emily ay palaging nagsisimula sa pangungusap na ito. Ang workshop sa Filipino Style Service na iminungkahi ni Emily ay pinagtibay na ngayon ng mga airline sa buong mundo. Ang pag-iisip mula sa pananaw ng iba, ang pagpapahalaga sa pangkalahatang pagkakasundo at ang diwa ng pasasalamat, ang mga Pilipinong halaga na ito ay unti-unting kinikilala bilang standard ng international service. Bilang isang Amerikano, nauunawaan ko ang halaga ng individualism. Ngunit ang cooperativeness na natutunan ko mula sa mga Pilipino ay kasing halaga rin. Ngayon, si Emily ay patuloy na lumilipad sa kalangitan ng mundo bilang isang tunay na global citizen at patuloy siyang nagbibigay ng parehong mensahe sa bawat tao na kanyang nakakaharap. Ang ganitong klase ng bagay, tanging mga Pilipino lang ang makakagawa niyan. Ngunit kung matututunan natin, maaari rin tayong maging kasing husay nila. Ano ang masasabi ninyo sa kwento ngayon? Salamat sa inyong pagbabasa.